Magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali o anumang oras na napapanood po ninyo ang video ito. O ngayon po, ang gagawin po nating video, yung ginawang rally ng mga kaibayo natin sa pananampalataya na gusto nilang tapatan yung ginawang peace rally ng Iglesia ni Cristo. Ay, ika nga, nagmalaki nga itong ayun nga kay Senator De Lima, nagmalaki siya na Iglesia ni Cristo is just only a minority. Minority lang siya. Sa 100%, nasa 1% lang daw. Ayon din kay Epifanio Labrador. Sa dami ng Katoliko sa buong mundo na nakakalat. Pero alam nyo ba ang nangyari? Mga mahal na kapatid at mga kababayan, alam nyo ba kung ano talaga ang nangyari doon mismo sa rallyng ginawa nila pagkatapos ng rally ng Iglesia ni Cristo? Nakakatawa dahil parang mas marami pa ang dumalong pulis at saka mga vloggers para lang tingnan kung anong nangyari sa rally nila. Sa totoo lang, hindi nila kayang tapatan ang ginawang rally ng Iglesia ni Cristo. Excuse me. Wala kasing kaisahan sila. Unlike po sa amin na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, isang panawagan lang yan po ng pamamahala, lahat po kami ay tumutugon. Dahil po yun sa hindi sa kung ano pa bang bagay na may mapapakinabang kami. No. Nakipagkaisa kami sa pamamahala dahil yun ay aral ng Biblia. Diba? Nakalagay kasi sa Biblia na kailangan magkaisa sa pag-iisip maging sa paghatol. At sa lahat ng bagay dapat nagkakaisa. Diba? Ganon yun. Naihalin tulad ang Iglesia sa isang katawan eh. Diba? Naihalin tulad si Kristo sa isang katawan. Na kung ano yung desisyon ng ulo, susunod ang katawan. Wala kaming ginagawang masama, kundi yung sumunod sa pinakaulo namin. Iutos ni Kristo yun eh. Ang sabi doon sa Biblia, magpasakop kayo sa mga namiminuno sa inyo, mga namamahala sa inyo, dahil yun ay ikabubuti ninyo. Yun ang sinasampalataya ng Iglesia ni Cristo, na hindi kayang gawin ng ibang relihiyon. O, tingnan nyo, ang ginawa nilang rally. Dilima, siguro nagising ka na. Nagising ka na sinabi mo yung napaka-minority lang ng Iglesia ni Cristo. Minority lang minority. Pero nung nagpatawag ang pamamahala ng kaisahan ng National Rally for Peace, nakita mo naman siguro kung gaano karami ang sumunod, nagpasakop, halos lahat maliban pa sa mga may sakit, matatanda, may mga karamdaman, mga bata, wala pa dun, hindi pa buo yun. Hindi pa kasama doon ang mga umaanib, dinodoktrinahan at sinusubok. Di ba? Kasi hindi ginawang mandatory ng pamamahala 'yon. Nagtagubil lang na makiisa ang kayang makipagkaisa. At yung mga may sakit, huwag nang pipilitin. Pero tingnan nyo kung ano ang resulta. Napakarami. Halos puno ng tao. Halos ilang dako yun sa buong Pilipinas. Pero mapapansin nyo kung gaano karami. Ganun po ang kaisahan ng Iglesia ni Cristo. Itong nagmamayabang na senator, itong si Laila, wala tayong magagawa. Ayun talaga Sinabi niya kahit gaano karami ng Iglesia ni Cristo ay minority pa rin. Tama nga naman siya. Agree tayo doon. Pero nga, kahit minority ang Iglesia ni Cristo, hindi nyo kayang tumbasan ang kayang gawin ng Iglesia ni Cristo, lalo na yung kaisahan. Maging nga sa pagboto, black voting tayo, alam natin yun at alam nyo yun mga mahal na kababayan. Ganun po katindi. Kaya nga itong Iglesia ni Cristo na sinisiraan, inuusig, lalong nahahayag yung salita ng Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan. 'Di ba? Na habang pinag-uusig kayo, lalo kayong magiging matibay. Dinadalisay kayo. Nakalagay yan Kung ang ginto nga, para malaman na dalisay na ginto, pinaparaan sa apoy. Di ba? Pinaparaan sa apoy para makita at matingnan talaga na dalisay na ginto. Gaano pa kaya ang panampalataya nyo? Di ba? Kaya sa mga pagsubok, diyan tayo tinitingnan. Diyan tinitingnan ang Iglesia ni Cristo kung hanggang saan. At napatunayan yan ng napakaraming Iglesia ni Cristo. Kahit anong pagsubok, susunod at susunod yan sa namamahala. Susunod yan sa nangangasiwa. Dahil yun ay aral sa Biblia na bawat isa magpasakop.
Kahit nga ako isipin nyo, dito ako sa Masbate. Taga Masbate ako. Punta pa kami ng Legazpi. Umuulan pa, bumabagyo pa. Bakit namin pinagsikapan yun? Dahil po sa paniniwala namin at sa pananampalataya. Hindi sa dahil nauto kami. Dahil naglilingkod kami, hindi sa tao, kundi sa Diyos. Dahil yun ang utos sa banal na kasulatan. Kaya nung tingnan, ipinakita doon ng kapatid yung si Munting Kaalaman, no? Yung Munting Kaalaman, ay ipinakita niya doon na pati yung mga balot vendor ba yun? Mga balot vendors, mga nagtitinda doon, mga sampagita vendors, mga pinag-ano na lang pinasasama na lang. Ang sagot ng in-interview, hindi nga alam kung bakit pinasama sila. Isipin nyo kung gaano yun ka. Di ba? Kailangan pa ba ng ganun para patunayan na mas malakas sila kaysa... Hindi naman ang mga iglesia ni Kristo, mga kababayan, hindi naman po kami nakikipagkompetensya. Hindi, wala. Ang sa amin lang pagsunod sa pamamahala, pagsunod sa utos ng Diyos. Yun lang po. Wala kaming ibang gagawin kundi pagsunod. Ganun po kami. So, ganun katindi po ang panampalataya ng Iglesia ni Kristo. Kung gusto nyo sirain ang kaisahan ng Iglesia ni Kristo, ito lang ang gawin nyo. Bibigyan ko kayo ng tip. Para masira nyo ang kaisahan ng Iglesia ni Kristo, sirain nyo muna ang aral sa Biblia. Na mismo ang Diyos ang nag-utos. At mismo ang Kristo, Panginoong Hesukristo ang nag-utos. Na mangalubos kayo sa pagkakaisa. Pag yan nasira nyo, naalis nyo sa Biblia, masisira ang kaisahan ng Iglesia ni Kristo. Pero, mind you, at warning na rin, hindi nyo yan magagawa. Diba? Kasi nga mismo ang Diyos nag-warning, nagbabala. Ang sino mang magbawas alinmang sa mga utos, umagdagdag, parurusahan sa dagat-dagatang apoy. Yan ang hindi kayang gawin nitong mga kaibayo natin sa pananampalataya. Kaya naman tayong mga mahal na kapatid, mga Iglesia ni Kristo, matatag ang loob natin. Matibay ang pananampalataya natin. Bakit? Dahil tayo ay nakaunawa. Tayo ang nakaunawa ng tunay na aral. Di ba? Dito sa Iglesia ni Kristo, lahat kaisahan. Isang Diyos, isang Panginoon, isang bautismo. Di ba? Isang pagpapasya, isang paghatol. Lahat isa. Wala diyang tatlo, wala ring dalawa. Lahat isa. Isa iba, tatlong persona sa iisang Diyos. Mali na agad. Diba? Sa iba naman, dalawang Diyos. Mighty God and Almighty God. Dalawa na agad. Mali. O diba? Sa iba naman, nabautismuhan, nag-backslide para makabalik, muling babautismuhan. Ang tawag doon, rebaptized. Mali. Labag na naman sa aral ng Biblia. Ang nakalagay sa Biblia, isang bautismo, isang katawan, isang Diyos, isang Panginoon, isang pag-iisip, isang ganap na tao, isang bayang banal, isang kaligtasan. Diyan lang po, diyan makikita sa Iglesia ni Kristo. Kaya kami na mga iglesia, mga kalib sa Iglesia ni Kristo, lagi kaming nagpapaalala, halos linggo-linggo kaming namamahayag, halos linggo-linggo, araw-araw na ginagawa ng Iglesia ni Kristo na tagubil ng pamamahala sa amin na akayin ang mga kapwa natin, mga kaibayo natin sa panampalataya, mga hindi pa kaanib sa banal na iglesia, dahil alam mismo ng pamamahala na mapapahamak sila. Pasintabi lang po, pero yun po talaga ang nakalagay sa Biblia. Parang katulad ng panahon ni Noe, di ba? Ang dami-daming nilalang ng tao sa mundo. Ang dami-daming nilalang ng Diyos pala. Ang daming-daming tao na nilalang ng Diyos sa mundo. Pero ang napansin natin, pamilya lang ni Noe ang nakaligtas. Pero bago 'yon. Nangaral pa si Noe. Di ba? Sinabihan pa niya, pasok kayo sa arko para kayo maligtas. Ano itong ginawa ng mga tao? Sa halip na maniwala, pinagtatawanan, inuusig si Noe. Ganun ang ginagawa ng karamihan ngayon sa pamamahala. Sinasabihan pa ng mongoloid. Sinasabihan pa ng kriminal.
O diba? Kung ano-anong mga kasiraan ang ibinabato sa pamamahala at iglesia ni Kristo. Na hindi naman yan nangyari sa ibang relihiyon. Tanging sa iglesia ni Kristo lang. Bakit ganon? Kasi nga nakasulat din yan sa banal na kasulatan. At mismo bago ang Panginoong Hesukristo umakyat sa langit, nagbabala ang Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya, kung ako nga na Panginoon ay pinag-uusig at inusig, pinatay, kayo man, mag-iingat kayo. Diba? Pinag-iingat tayo eh. Dahil walang alipin na hihigit sa Panginoon. Kung ako nga na Panginoon, pinag-uusig kayo pa kaya. Dahil bakit? Dahil doon sa pangalang nakakabit sa inyo, Kristo. Diba? Ganon tayo. Kaya mapapansin nyo mga mahal na kapatid at mga kababayan, mga kapwa ko, mga vloggers, maging sa ibang bansa, mga Pilipino. Kaya napapansin nyo, ang Iglesia ni Kristo patuloy na inuusig, habang inuusig at sinisiraan, lalong lumalago, tumataas. Bakit? Kasi nga, ang Iglesia ni Kristo po may pangako. May pangako ng Diyos na kailanman ay hindi masisira. Hindi ang Diyos magtatalo-sira sa pangako niya sa Iglesia ni Kristo. Diba? Inakalagay nga sa Isaias Huwag kang anyang matakot, apagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manlupaypay sapagkat ako iyong Diyos. Aking tutulungan ka, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Iyan ang pangako ng Diyos sa kapatid na Felix Manalo. Ang sugo na sinasampalatayan na namin sa huling araw, na tanging sa kanya natupad ang hula sa banal na kasulatan. Kasi wala namang iba talagang nangaral na galing sa silanganan napunta sa kanluran. Diba? Alin yung silanganan? Iyon yung ang Pilipinas. Mga pulo pa ng dagat. Ilan ba ang pulo ng Pilipinas? 7,107 ay natupad. Saan yun? Sa malayong silangan, Far East. Natupad din ang Pilipinas ayon sa geographical location sa history. Nasa malayong silangan. At makakarating yun sa kanluran. O diba? Nakarating ang panahon ng ira ni G. Manalo. Nakarating doon ang iglesia sa Honolulu, Hawaii. Yun ay katuparan din ng hula. Kaya, alam nyo mga kaibigan, kung magsuri lang kayo, mga kababayan natin, kung magsuri lang kayo sa Iglesia ni Kristo, doon nyo mapatutunayan na talaga ang Iglesia ni Kristo tunay sa Diyos. Kasi nga ako mismo dati kaming born Catholic, Katoliko kami. At hindi lang yun, bago kami naging kaanib sa Iglesia ni Kristo, nagsuri din kami sa ibang reliyon. Nagsuri kami sa Jehovah Witness. Nagsuri kami sa Protestante. Nagsuri kami sa El Shaddai, Sabadista, yung Seventh-day Adventist, at yung huli, yung Baptist. Isang araw na lang, babautismuhan na kami sa Baptist. Nagkataon, yung kapatid kong babae, kasi siya ang unang natawag sa banal na iglesia. Siya ang nagdala doon ng ministro mismo sa bahay ni na mama. Anong ginawa namin? Kasi galing kami school. Nakipagdebate kami. Gumamit kami ng mga Biblia, mga talata na alam namin pangontra sa Iglesia ni Kristo. Pero ito ang nakakakilabot Yung mga talatang ginamit namin, mga mahal na kababayan, mga kapatid, kumampi pa sa Iglesia ni Kristo. Hindi namin alam kung bakit nangyari yun. Bakit yung mga talatang halos isang gabi hindi kami natulog? Kasi may twin brother kami. May twin brother ako. Naghanap kami ng mga talatang panglaban doon sa ministro ng Iglesia. Panglaban doon. Ganon kami. Kasi bago kami umanib, talagang sinusuri namin. Talagang ipinaglalaban namin yung paniniwala namin, panampalataya namin, at ginagamitan din namin ng talino. Yung hindi katulad ng sinasabi ni Papa nyo na naoto. Hindi. Nagsuri kami. Ayun, nagtanong. Ginamit namin yung mga talata. Anong nangyari? Kumampi pa sa Iglesia ni Kristo yung mga talatang ginamit namin laban sa kanila. Bakit ganun? Isa lang ang ibig sabihin nun. Tunay sila. Diba? Doon ko nga naalaman na yung talata sa Biblia na hindi ko talaga ito maalis sa isip ko. Na bakit ang Iglesia ni Kristo laging namamahayag, laging
Nag-i-invite sila ng mga panauhin para makapakinig ng mga aral ng salita ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi tutubo ang pananampalataya kapag kang wala kang narinig. Nakalagay nga doon sa talatang yon. At paano silang sisisampalataya kung wala silang narinig? At paano silang makapakinig kung walang tagapangaral? At paano silang mangangaral? Paano silang mangaral? Paano silang magsipagpangaral? Yun nga, kung hindi sila tunay na sugo. Doon ko naunawaan na hindi lahat ng tao, hindi lahat ng relihiyon ay sa Diyos. Bakit? Maliban na lang doon sa talatang yon, maliban na lang kung ikaw ay sugo ng Diyos. Galing ka talaga, may hula sa Biblia. Paano ka nga makapagtuturo ng dalisay na ibanghilyo kung hindi ka talaga isinugo? O di ba? Napakaliwanag. Paano kang magsipangaral kung hindi kayo mga isinugo? Paano magsisampalataya kung walang napakinggan? At paano makapakinig kung walang tagapangaral? Kaya doon kami natawag, mga mahal na kapatid, mga kaibigan. Kaya ang Iglesia ni Cristo, kahit anong usig pa, di ba? Tinumbasan, tinapatan yung rally. Ipakita sa tao na gusto lang sigurong ipakita nitong si Dilema at itong yung isa pang matandang babae na talagang yung Iglesia ni Cristo minority. Kaya nagpatawag sila, mga kaparian, di ba? Nagpatawag mga pari, lahat ng mga miyembro nila para sa rally. Ayun na, ang nangyari. Nilangaw. Pati mga vendors pa doon, hinatak na lang nila. Bakit ganun ang nangyari? Di ba? Magtataka kayo, bakit ganun? Samantalang Iglesia ni Cristo, pagsabi ng pamamalo, ito Monday, mag-rally tayo. January 13, mag-rally tayo. Peace rally. Yung mga kapatid, kahit bumabagi, umuulan, basang-basa, masayang-masaya na nakipagkaisa. Bakit? Dahil yun sa pananampalataya. So mga kaibigan, maraming salamat sa pagtangkilik at sa panonood. Sana ay yung mga kaibayan natin sa pananampalataya ay matawag din sa banal na iglesia. At maging sila rin, maunawaan nila kung ano yung naunawaan natin. Bakit tayo ganito? Bakit hindi ba nila napapansin na kahit bagyo, kahit pumuputok ang bulkan, tuloy sa pagsamba ang mga iglesia ni Cristo? Bakit ganun? Nauto bang ganun? Hindi. Ang masasabi ko lang, tunay ang iglesia ni Cristo. At maraming salamat, may pamamahala kaming nagmamalasakit sa amin. Kasama ng lahat ng mga ministro at manggagawa sa buong mundo. Kasama ng mga may tungkulin. Nagkakaisa para alagaan ang Iglesia ni Cristo para magtamo ng buhay na walang hanggan pagdating ng araw. Hindi sa kung ano pang bagay. Kasi alam natin dito sa mundo naglalakbay lang tayo. Di ba? Hindi nga tayo aabot ng 100 taon. Di ba? Mas maganda na siguro kung abutin ka ng 70 years old, okay na yon. O 80 years old, okay na. Di ba? Pero napakaiksi ng buhay. Di ba? Napakaiksi ng buhay. Yan palagi ang bilang pamamahala. Ang buhay ay napakarupok. Parang usok, parang singaw, parang bulaklak na pagdakay nawawala. Ganun. Kaya ang Iglesia ni Cristo tuloy sa pagsunod sa kabila ng mga pag-uusig. Kaya shout out po sa lahat ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Tuloy tayo. We are one with EVM, di ba? Kaisa tayo ng pamamahala at kailanman hindi tayo magtatalo-sira at tatalikod sa ating pananampalataya. Maging matatag tayo dahil sa karapatan natin nakasalalay ang kaligtasan natin. Shout out sa mga kapatid ng mga vloggers dyan all around the world at sa mga kapatid kahit nasa abroad. Mga sister, mga brothers, ingat kayo dyan at God bless po sa inyong lahat. Maging sa kaibayo po natin sa pananampalataya. God bless po sa inyong lahat at maraming salamat po sa pagtangkilik sa channel po natin. Sa hindi ko pa kasama sa aking munting channel, paki-subscribe na lang para sa susunod ay magkasama pa rin tayo. Sa mga susunod natin na uploads, kasama pa rin po namin kayo sa mga ganito pong mga videos. So, shout out po sa lahat at maraming salamat. God bless po.